magsimula ay inaanyahan ang lahat para sa panimulang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago kayo magsiupo ay pakihanay na inyong mga pupuan at pakipulot ng mga basura sa sahig. Maraming salamat. Okay, so magandang umaga, Bisel Filipino Tutu. Okay, kamusta ang inyong mga araw? Mabuti naman kung ganon. So ngayong araw ay magkakaroon tayo ng bagong paksang tatalakayin. Ngunit bago ang lahat ng yan, ay magkakaroon tayo ng pagbabalik-aral. Ngayon, sino ang makapagbabalik-aral kung ano ang tinalakay natin ng nakarang tangko? Binibini? Maraming salamat, Binibini. Subatid ko na lubos niyong natutunan ang ating paksang tinalakay noong nakaraan. Kung gaya't ngayon, ay magkakaroon na tayo ng bagong paksang tatalakayin. Ngunit bago ang lahat ng iyan, ay naghanda ako ng isang paganyak na pinamagatan kong Litrato Ko, Hulaan Mo. So, sa larong ito ay may hinanda akong mga larawan na siyang huhulaan ninyo kung ano ang salitang gustong ilarawan ng mga larawan na ito. So, magsimula na tayo. Unang mga larawan. Ano sa palagay ninyo ang ibig sabihin ito? Binibini, mahusay. Ito ay wika. Pangalawang mga larawan. Magaling. Ito ay pangkat etniko. At pangatlong mga larawan. Magaling. Ito ay variety ng wika. So, batay sa ating ginawang paganyak, sa palagay niyo, ano ang bagong paksang ating tatalakayin ngayong araw? Maaari, Binibini? Mahusay. So, ito ay patungkol sa mga variety ng wika. So, bago ang lahat ng iyan ay naghanda ka ng layunin ngayong araw. So, ang ating layunin ay pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, na ilalarawan ng iba't ibang variety ng wika ayon sa gamit nito, na ipapakita ang kahalagahan ng variety ng wika sa pamamagitan ng malikhaing presentasyon, at panghuli ay nasusulat ng isang acrostic na salitang variety ng wika patungkol sa tinalakay nating paksa. So makakamtan lamang natin ang mga layunan na ito kung bibigyan niyo ako ng pera. P para sa inyong partisipasyon, E para sa inyong mga enerhiya, R para sa inyong respeto, at A para sa inyong atensyon. So maaasahan ko bang uuwi ako ng mayaman, Bisel Filipino Tutu? Mahusay kung ganon. Ngayon tayo magsimula na. So ano nga ba ang wika? So ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan. So maaari itong simbolo, tunog at mga kaugnay na bantas upang maipahayag natin ang ating mga saloobin o ideya. Ngayon, ano naman ang variety ng wika? So, alam natin na sa Pilipinas ay merong iba't ibang pagkatibig-mo, kung kaya't nagkakaroon ng variety ng wika. So, ito ay sanhi ng pagkakaiba ng uri ng lipunan na ating ginagalawan, heograpiya, edad, at antas ng edukasyon na ating kinatatayuan. So, merong mga iba't ibang uri ng variety ng wika. Sa palagay nyo, ilan-ilan ito? 5, 6, maaari. Ngayon atin itong talakayin. So, unang uri ng variety ng wika ay ang edulect. So, ang edulect, ito ay isang sariling estilo ng pamamahayag o pananalita ng isang tao. So, ang edulect, ito ay isang estilo o isang simbolismo na tatak ng kanilang pagkatao. So, upang lubos niyong maintindihan, ay narito ang halimbawa ng edulect. Okay, so magandang gabi, bayan. So, kapag naririnig natin ito ang salitang ito, ang tanging natin maiisip ay si Noli Di Castro. Isa pa, ang buhay ay weather lang. So, kapag naririnig natin ito, ang salitang ito, ang una nating malalaman na tagapagsalita nito ay si Kuya Kim Atienza. Naiintindihan ba ang edulect? Mabuti naman kung ganon. Dumako na tayo sa pangalawang uri, ang dialect. So, ang dialect naman ay variety ng wika na nalilikha ng dimensyong geograpiko. So, from the word dialect, so ito ay nagmumula sa iba't ibang lugar. So, batay sa mga iba't ibang rehiyon o lugar na ating kinabibilangan. So, may tatlong uri or dimension ang dialect. So, ito ay dialect na geograpiko, dialect na tempora, at dialect na sosyal. Geograpiko, ito ay tumutukoy or batay sa lugar or espasyo. Samantalang ang dialect na tempura ay tumutukoy or batay sa panahon. Samantalang ang dialect na sosyal ay batay naman sa kung sino ang iyong kausap. So, upang lubos ninyong maintindihan ay narito ang mga halimbawa. So, kung sa Tagalog ang bakit ay bakit lamang. Kung sa Batangas naman, ito ay magiging bakit ga. At kung sa Bataan naman, ito ay magiging bakit a. So, kung inyo mapapansin, nagkakaiba-iba ang mga salita na ginagamit sa iba't ibang lalawigan o lugar. So, naiintindihan ba, Bisel Filipino Tutu? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, dumako na tayo sa pangatlo,
ang sociolect. So ito naman ay uri o variety ng wika na nagmula sa particular na grupo. So sa variety ng wika na ito, ang tanging grupo o membro ng grupo lamang ang siyang nakakaintindi kung ano ang ibig sabihin o anong wika ang kanilang sinasalita. So narito ang mga halimbawa. Okay, so wapeshlak girlash mo. So ito ay mula sa lingwahe or grupo ng mga gay lingua. So tayong mga beke lamang ang nakakaintindi ng salitang ito. So ang ibig sabihin nito ay wapeshlak mo means ang pangit ng girlash mo or girlash sa Tagalog ay kasintahan o girlfriend. So naiintindihan ba ang sociolect? Mahusay. At kasunod na variety ng wika ay ang ecolect. So ecolect ay napaka-pamilyar sa ating lahat. Bakit? Dahil ito ay variety ng wika na kadalasan ginagamit sa loob ng ating tahanan. So, ang wika na ito ay kadalasan ginagamit natin sa pang-araw-araw. So, gaya na lamang ng mga mami, erpat, or mami na ibig sabihin ay nanay, erpat na tatay o ama, palikuran na banyo o kubeta. Ngayon, sino pang makapagbibigay ng halimbawa ng variety ecolect? Binibini, maaari, ginoo, mahusay. So, alam ko na hindi nyo ng ecolect kaya pumunta lang tayo sa kasunod kung saan ito ay tinatawag na pidgin. So, ang pidgin naman ay isang variety ng wika na tinatawag na walang formal na instruktura or no native language. Bakit? So, dahil ito ay wika na ginagamit ng dalawang individual na mayroon din kanya-kanyang wika. So, kagaya na lang ng isang Espanyol at isang Filipino na may iba't ibang wika ginagamit. So kapag nagkausap sila, ay maaaring gumamit sila ng wikang hindi formal ang instruktura. So upang lubos ninyong maintindihan ay narito ang ating mga halimbawa. So ako, kita, ganda, babae. So sa ganitong pangusap, makikita natin na hindi formal ang instruktura or merong mga salitang kulang upang lubos na maintindihan ang pangusap. Ito pa ang isang halimbawa. Ikaw, bili, alak. So iyan ang mga halimbawa ng pidgin. So, naiintindihan ba? Okay. So, dumako na tayo sa isa pang halimbawa or isa pang variety ng wika ang Kriole. So, ang Kriole naman ay variety ng wika na siyang nade-develop o pinaghalong salita ng individual mula sa magkaibang lugar. So, kagaya na lang ng lingwaheng Filipino or Tagalog at Chavacano. Pag pinagsama ito ay maaaring makabuo ng isang wika. So, narito ang mga halimbawa. Mi nombre na ibig sabihin ay ang pangalan ko. At ang pinakilala sa halimbawa na ito ay ang Buenos Dias, na kadalasan nating naririnig sa mga tao sa ating lipunan, na siyang ang ibig sabihin ay magandang umaga, magandang hapon, at iba pa. So, naiintindihan ba ang Kriole? So, okay, mabuti naman kung ganon. Ngayon, dumako na tayo sa panghuling variety ng wika na siyang pinangalanang register. So, sino makapagbibigay kung ano ang register? Sino may alam? Okay, maaari, binibini. Sino pa? Okay, meron kayong punto. So, ang register naman ay variety ng wika na may siyang nagmula sa espesyaladyong ginagamit ng isang particular na domain or particular na larangan o profesyon. So, meron itong tatlong dimensyon. So, ito ay ang field o larangan ayon sa larangan ng tao na gumagamit ito. So, kagaya na lang ng mga doktor at nurse ay meron silang sariling mga lingwahe o variety ng wikang ginagamit na sila lamang ang nakakaintindi. Pangalawa ay ang mood o modo. So, paraan kung paano isinasagawa ang uri ng komunikasyon. At panghuli naman ay ang tenor, na siyang ayon sa relasyon ng kausap. So, kung kaaway mo ang iyong kausap, ay maaaring iba ang tono ng iyong pananalita at wikang magagamit. So, naiintindihan ba ang iba't ibang uri ng variety ng wika? Kung ganun, ano nga ulit ito? Okay, register, Kriole, pidgin, ethnolect, ecolect, okay, maraming salamat. So, sure na ba na naintindihan na ba ang iba't ibang variety ng wika? Kung ganon, meron bang mga katanungan? Okay, wala na. So, kung wala na, ako ang may katanungan. So, bilang isang mag-aaral, bakit mahalagang pag-aralan ng iba't ibang variety ng wika? So, sino ang makapagsasagot? Okay, Binibini? Okay, tumpak ganun. Dahil tumpak ang sagot ni Binibini, ay bigyan natin siya ng tumpak ganun plus. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tumpak ganun. So, maraming salamat, Binibini. So, kung lubos nyo na naintindihan ng ating tinalakay na paksa, ay narito ang inyong mga gawain. So, kayo ay papangkatin ko sa 3, at ang bawat pangkat ay bubunot ng malikhaing presentasyon na inyong gagawin patungkol sa pagpapakita ng kahalagahan ng variety ng wika. So, narito ang mga pamantayan sa inyong gawain. So, kahusayan,
20 puntos, kahandaan, 10 puntos, at nilalaman ay 20 puntos. So, bilang ang kabuuan ay 50 puntos. So, naiintindihan ba? Okay, so narito naman ay inyong takdang aralin. So, gagawa kayo ng isang acrostic ng salitang variety ng wika patungkol sa tinalakay nating paksa. So, dyan lamang nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Naway meron kayong natutunan. Muli, maraming salamat, BSL Filipino Tuto.